Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Manuel O. Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong January 31. And for today, ating pag-uusapan the reflection of Christ. And this is about Abraham and Isaac. Now, Abraham was God's chosen servant, and Isaac was the son God promised to him after many long years. One day, God tested Abraham by asking him to offer Isaac as a sacrifice. This was very hard, but Abraham trusted God's word and obeyed. At that time, God stopped Abraham and provided a ram instead. This story teaches us that God never wanted Isaac to die. He was teaching Abraham to trust him fully. And Isaac's story also points forward to Jesus. Just as Isaac was a beloved son, Jesus is God's beloved son. But unlike Isaac, Jesus was truly given, showing how much God loved us and loves us. Now, to give further context, maaari niyo pong basahin yung Genesis chapter 22. And for me, I will read verses 1 to 2. It is said here, sometime later God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, and sacrifice him there as burnt offering on a mountain I will show you." Now, this is very interesting, no? Kasi kung i-analyze mo yung verses, it's very familiar. Because a son, a very beloved son, the only son that you have, will be a sacrifice, an offering for the good of many. Napaka-familiar, no? Kasi, bukod kay Isaac, ito yung kwento ni Jesus. Nag-iisang anak ng Diyos na pinako sa krus, namatay nilibing upang maligtas ka, upang maligtas tayong lahat. And dito, makikita talaga natin na yung sacrifice handang gawin ni Abraham. Kasi nga, pumunta na siya dun sa mountain na yun. It was a sign, an initiative towards commitment. And dun, mapapakita natin na Abraham obeyed God. Now, that is because Abraham understands the gospel. Alam niya yung katuruan ng Panginoon. Dahil nanggaling yung pagtuturo na yun mismo sa Panginoon. Abraham was very much guided by God personally, no? And that is why also Abraham believes in the resurrection. Alam niya na merong eternal life. Alam niya na yung physical death, isa lang yung uri ng death. At hindi yun yung end ng buhay ng tao. Therefore, Abraham anticipates God's greatest act. Just as what was shown when he sacrificed Isaac, but then again, hindi naman niya sinacrifice talaga. Kasi when it was about to happen, a ram showed up as substitute. And in the end, hindi na-sacrifice si Isaac. But the thing is, yung nakakaloko doon, sorry for the language, no? Si Jesus, na-sacrifice talaga. Kung si Isaac, napalitan ng ram, while si Jesus, hindi. Siya yung nagdusa doon. Siya yung nag-sacrifice para hindi na tayo makondemn sa ating mga kasalanan. So, dapat lang talaga nating i-appreciate ang ating Panginoon. Let us not forget to give thanks for the sacrifice of Christ. And i-appreciate po natin yun. We should be aware of how much love God has given us to the point na yung nag-iisa niyang anak, binigay niya para sa ating kaligtasan. And we should respond. How? We should give sacrificially, motivated by the sacrifice of Christ Himself. Kung yung Kristo, ang ating Kristo Jesus, nag-sacrifice para sa atin, bakit hindi natin magawa sa ibang tao? Bakit hindi natin magawa sa ating Panginoon? Bakit parang pinagkakait pa natin yung mga blessings na hindi naman pala sa atin ang galing? Actually, I have had a revelation recently. Glory to God dahil binigyan niya ako ng blessing na kung saan I somewhat academically am gifted. And most of the time, I strive for the glory
of those academic achievements. Kapag mataas ako sa isang test, tinataas ko yung sarili ko. But I realized, hindi naman dahil sa akin yun eh. Dahil yun sa binigay sa akin ng Panginoon. So as much as I can, I give glory to God. Na kapag may nagsasabing ang talino mo, well, salamat sa Panginoon dahil binigay niya yung katalinuhan na to. And that's what we should also do. And aside from that, aside from being aware and acknowledging God's blessings, we should also acknowledge His sacrifice. And we should do that as well. Kung yung Panginoon, napakadaming binigay sa buhay natin, ibigay din natin yon pabalik sa mga taong nangangailangan. And in that way, we will glorify God. Give glory to God and follow the example of Christ. Yun yung kailangan natin gawin. So yun lang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.